presence carried on your wings. Love you so much, Jesus. Love you so much. How my soul longs for you, longs to worship you forever in your power and majesty. Lift my hands, lift my heart, lift my voice towards the heavens, for you are my sun and shield. Hear these praises from a grateful heart. Each time I think of you, the praises start. Love you so much, Jesus. Love you so much. Lord, I love you, and my soul sings. In your presence, carried on your wings. Love you so much, Jesus. Love you so much. How my soul longs for you, longs to worship you forever in your power and majesty.
You deserve the glory and the honor. Lord, I lift my hands and worship as I lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, I lift my hands in worship as I lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands and worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands and worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Yeshua Eloka, Adonai, Lord,
take up your holy throne. Deep within my heart, take the place that is yours alone. Deep within my heart. And of the increase of your government, there shall be no end. There shall be no end. There shall be no end. You are worthy, Lord, to reign. Lord, take up your holy throne throughout all this land. Take the place that is yours alone throughout all this land. And of the increase of your government, there shall be no end. There shall be no end. There shall be no end. You are worthy, Lord, to reign. Lord, take up your holy throne throughout all the earth. Take the place that is yours alone throughout all the earth. And of the increase of your government, there shall be no end. There shall be no end. There shall be no end. You are worthy, Lord, to reign. And of the increase of your government, there shall be no end. There shall be no end. There shall be no end. You are worthy, Lord, to Like a father feeds his children, like a shepherd leads his flock, the Lord will always guide us, show us where to walk. And in times when we have plenty, in times when we have not, He's our provider,
as we come into His presence, confessing Him as Lord. His Holy Spirit leads us, He feeds us by His word. We're seated at His table, partaking of His love, children of His kingdom, purchased by His blood. Like a shepherd He leads us, like a father He feeds us, from the morning to the evening, till the sun rises again. Like a shepherd He leads us, like a father He feeds us. He is the great I am. Like a shepherd He leads us, like a father He feeds us, from the morning to the evening, till the sun rises again. Like a shepherd He leads us, like a father He feeds us. He is the great I am. 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 He is the great I What can I give to you? What can I offer to a king for all the love you showed, for all your mercy over me? I called your name, you heard my cry, out of the grave and into life. My heart is yours, my soul is free. Thank you, God, for saving me. Thank you, God, for saving me. The rock of salvation, my hope is built on nothingness. Morning by morning, how great is your faithfulness. I called your name, you heard my cry, out of the grave and
Good morning po. Tumayo po tayong lahat at palapakan po natin ng malakas na malakas ang ating Panginoon. Can we make it louder? Yan. So, sabi nga nila, nyo nga sa'yo, ang hiling ko lang po sana ay bago nyo i-judge ang buhok ko, i-judge mo muna ang buhok ni Efren. Lahat po ng buhok na nawala kay Efren na napunta po sa akin. Teamwork to, teamwork. Ayan. So, good morning po ulit. Palapakan po ulit natin ating Panginoon ng malakas, na malakas. Happy Sunday po sa inyo. Sabihin nyo sa katabi nyo, good morning. Sino po sa inyo dito na minsan gumising siya ng umaga na pakiramdam niya she or he is loved so much? Sino po dito yung gumising na pakiramdam niya na mahal siya? Meron po ba taas ang kamay? Amen. Alam niyo po, pag nagsisimula ang umaga mo na feeling mo mahal na mahal ka, para ang lakas ng loob mong harapin ang araw. Amen? Para ang lakas-lakas ng loob mo. Kapag feel mo, love na love ka. So, I think this is also the same feeling that God wants us to have every time we read Galatians 2:20. May nagpi-feedback, no? Galatians 2:20, ang sabi po dyan, the life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Amen? I think every time we read Galatians 2:20, it should remind us that Jesus Christ loved us. Amen? And He gave His life for us. Amen? Sa salitang Tagalog po, ang sabi po dyan, at ang buhay ko ngayon, sa pamamagitan na ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. Amen? So talagang ito yung katotohanan na dapat natin pangawakan na the Lord Jesus Christ loved us so much. Amen? At pinatunayan niya po ito nang binigay niya po ang buhay niya para sa atin. And so we have many, many reasons, countless reasons, to praise and worship the Lord this morning. Amen po ba? Amen. Sabihin mo sa katabi mo, ready ka na ba? Ready ka na ba? Ayan. So again, palakpakan natin ang ating Panginoon. At sumigaw tayo ng praise the Lord. Praise the Lord! At sumigaw tayo ng hallelujah. Ayan. Ready na po tayo. Let's sing this song, the Lord's Prayer. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name.
we forgive our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory Before we pray, I hope every one of us will remember na hindi po lahat ng tao sa mundong ito ay nakakatayo. Hindi po lahat ng tao sa mundong ito ay may boses para umawit. At hindi po lahat ng tao sa mundong ito ay nabibigyan ng pagkakataong tumayo sa stage para i-lead ang mga tao para umawit sa Panginoon. And so, with that reminder, I hope na sa araw na ito, hindi natin sayangin ang pagkakataon na ibinigay sa atin ng Diyos para awitan siya, purihin siya. Amen? May we remember the Lord's faithfulness and goodness and love to us and use that truth to sing beautifully to the Lord. Amen? So, let's pray. Let's close our eyes. Heavenly Father, we thank you this morning. We recognize your presence in this place. We recognize your presence in our lives. Thank you so much, Ama, sa lahat ng biyayang ibinuhos mo sa aming buhay na sobrang na-bless po kami at na-bless din po ang aming mga pamilya. Maraming salamat po sa pag-iingat niyo po sa amin at sa pagkakataon, sa opportunity na ibinigay mo upang makarating kami sa lugar na ito. We don't want to take this opportunity for granted. And so we'd like to ask you, Panginoon, na empower mo ang aming mga puso. I-guide mo kami, Panginoon. At gawin mong masigla ang aming mga puso, even our minds and even our bodies, Panginoon, maging masigla upang umawit ng mga awitin na magre-remind sa amin ng iyong kabutihan, ng iyong pagmamahal sa amin. We also pray for the worship team, Panginoon. May each of the member of the worship team remember the privilege, Panginoon, na nakakatayo sila sa stage, na ginagamit mo ang kanilang buhay, Panginoon, upang ma-lead kami mga kasama dito sa church sa isang mataas at extravagant na worship, Panginoon, praise and worship this morning. Lord, we pray that you will empower the worship team, anoint the worship team, and give them unity, Panginoon, the instruments, the voices, Panginoon, at magamit ang lahat ng ito upang purihin ka, Panginoon. We also pray for the messenger, the preacher, Panginoon, pagpalain niyo rin po siya, Panginoon. Ibigay mo sa kanya ang lahat ng kanyang kakailanganin, Panginoon, upang ma-deliver ang iyong mga salita ng may pagmamahal, ng may katotohanan. At hayaan mo ang mga salitang ito ay magbago ng aming puso, magbago po ng aming mga pananaw namin sa buhay. At Lord, tulungan kami ng iyong mga salita na makasunod sa inyo with all our hearts. We also pray for the people joining us online. Pagpalain mo rin sila, Panginoon, wherever they are. May they feel your presence, Panginoon, as they join us in praising and worshiping you. Lord, we pray for our brothers and sisters in Bulacan na kasama po ngayon ni Pastor Alfred. Pagpalain mo silang lahat, Panginoon. Strengthen their faith, Panginoon. And may today also remind us, Panginoon, of your love for them, Father. Thank you so much, Father, for this day. We praise you and worship you. This is our prayer in the name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Purihin siya! At sambahin. Sige, pumalakpakan lahat! Sabay-sabay nating awitan.
papupuri, pagsamba, tanging sa'yo lamang. Diyos na makapangyarihan, magpakailanman. Ang pag-ibig mo, Ang pag-ibig mo'y sapat sa kanino man. Pagkat di ka nagbabago, magpakailanman. ika'y aking sasambahin. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. Pasasalamatan. Pasasalamatan magpakailanman. Hallelujah! Let's sing once again. Pagpupuri, pagsamba, tanging sa'yo lamang. Diyos na makapangyarihan, magpakailanman. Ang pag-ibig mo, Ang pag-ibig mo'y sapat sa kanino man. Pagkat di ka nagbabago, magpakailanman. ika'y aking sasambahin. Ika'y Come on, worship the Lord. sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. Pasasalamatan magpakailanman. Ika'y aking sasambahin. Ika'y aking sasambahin. Come on, worship Him. Ngalan mo'y Itaas ang inyong mga kamay. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, Yes, ika'y Lord. papupurihan. Pasasalamatan magpakailanman. Minsan pa, awitan natin siya. Pagpupuri, pagsamba, tanging sa'yo lamang. Diyos na makapangyarihan, magpakailanman. Siya nga, Panginoon. Ang pag-ibig mo'y sapat sa kanino man. Pagkat di ka nagbabago, magpakailanman. Purihin siya. Aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagkat Hallelujah. pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. Pasasalamatan magpakailanman. Ika'y aking sasambahin. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, Thank you, Lord. ika'y mapupurihan. Sabay-sabay siyang purihin. Pasasalamatan magpakailanman. Ika'y aking sasambahin. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. Pasasalamatan magpakailanman. Atin siyang pasalamatan. Pasasalamatan magpakailanman. Minsan pa, awitin natin. Pasasalamatan magpakailanman. Hallelujah.
O kay sarap magpuri, sumamba sa ating Diyos. O kay sarap umawi, sumaya sa ating Diyos. Sabay-sabay na itataas ang ating mga tingin. Sabay-sabay! Sabay-sabay na sisigaw. Hallelujah! Hallelujah! Tayo na sama-sama na mag-alay ng pagsamba. Tayo na sama-sama na umawit ng papuri sa nag-iisang Diyos, nag-iisang Diyos. Tayo na sama-sama na mag-alay ng pagsamba. Purihin siya. Tayo na sama-sama na umawit ng papuri sa nag-iisang Diyos, nag-iisang Diyos, Jesucristo. O kay sarap manatili sa presensya ng ating Diyos. O kay sarap sa piling at magdiwang sa ating Diyos. Sabay-sabay na itataas ang ating mga lift up your voices. Sabay-sabay na sisigaw. Hallelujah! Hallelujah! Tayo na sama-sama na mag-alay ng pagsamba. Tayo na sama-sama na umawit ng papuri sa nag-iisang Diyos, nag-iisang Diyos. Tayo na sama-sama na mag-alay ng pagsamba. Tayo na sama-sama na umawit ng papuri sa nag-iisang Diyos, nag-iisang Diyos, Jesucristo. Hallelujah. Let us worship Him. Pumalakpak, umindan, lumundan, at humiyak. Pumalakpak, umindan, lumundan, at humiyak. Pumalakpak, umindan, lumundan, lumundan, at umiyak. Tayo na sama-sama na mag-alay ng pagsamba. Tayo na sama-sama na umawit ng papuri. Tayo na sama-sama na mag-alay ng pagsamba. Tayo na sama-sama na umawit ng papuri. Tayo na sama-sama na mag-alay ng pagsamba. Tayo na sama-sama na umawit ng papuri sa nag-iisang Diyos, nag-iisang Diyos, nag-iisang Diyos, Jesucristo. Hallelujah! Yes, oh God! Hallelujah! Sumigaw! Hallelujah! Thank you, Lord Jesus. Amen. Kung ano yung sinasabi ng awitin, kaya nga sabi sa Biblia, gamitin natin ang lahat. Kasi tayo ay victorious. Amen. Binigyan niya tayo ng victory.
Kaya dapat ipakita natin at ipadama natin sa Panginoon na siya ay ating mahal. Amen. Hallelujah. Sinasamba ka namin. Inasasalamatan, Panginoon. Napakabuti mo, Panginoon, sa kabila ng lahat ng aming mga maling ginagawa, Panginoon. Sa kabila ng lahat ng aming mga kapalpakan, Panginoon. Sa pagsuway sa inyong utos, Panginoon. Lord, stay, Panginoon. Napakabuti niyo, Panginoon. Wala kaming magagawa, Panginoon, sa buhay na ito kung hindi niyo kami ginabayan, Panginoon, kung hindi niyo kami, Panginoon, hindi ka nagpakilala sa amin. Lord, hayaan niyo, Panginoon, na ika'y masamba namin, Panginoon, na ang totohanan, Lord God, that we may express to you, Lord God, our love. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Habang hindi karapat-dapat pagkukulang ng abad at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masulian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan, ng kabila na kahit minsan di napahiran ang kamanalan at kalwatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Sambahin niyo siya. Ipakita niyo na mahal niyo ang ating Panginoon. Habang hindi karapat-dapat pagkukulang ng abad at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masulian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Iyakap mo ko, iyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di napahiran ang kamanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Ang walang salang manunubos at umako ng parusa, nalalapas. Yes, oh God.
katwiran at ako'y patawarin. Tiyakan mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumpasan. Tiyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumpasan. Tiyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumpasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di na makita. Diyos ang kabanalan at walhatian. Salamat sa sutulang biyaya mo, O Diyos, ang pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sutulang biyaya mo, O Diyos ng katarungan. Purihin natin siya at purihin sa iyong mga puso at isipan. Kahit minsan di na mahiran ang kamalalan ng walhatian. Salamat sa sutulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sutulang biyaya mo. Hallelujah. Purihin siya, purihin mo siya. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, oh, oh. Hallelujah, hallelujah. Sing hallelujah. Oh, oh, oh. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, oh, hallelujah. Itaas ang inyong mga kamay. Purihin siya. Hallelujah. Oh, oh, oh. Hallelujah. 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 Oh, 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 oh. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig. Sabay-sabay, sisigaw sa buhay.
to the Lord. Sisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit. Bigin ang aming piling. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. sigaw. Isisigaw sa buong mundo. Ang kadakilaan mo. Hallelujah! Worship, come on, worship Him. Bless His name. Thank you, Jesus. Thank Him. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Let's lift our voices to Him. Hallelujah! Thank you, Jesus. Thank you, Lord, oh God. Tinataas namin ang lahat sa inyo at binabalik, Panginoon, ang lahat ng kapurihan at pasasalamat sa dakilang pangalan ng aming Panginoong na si Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Good morning po. Pwede ba palapakan natin ang Panginoon? Hallelujah! Isang maganda at mapagpalang umaga po sa ating lahat. Praise the Lord. Napakabuti ng Diyos. Amen? At napakaganda, napaka-anointed ng ating praise and worship this morning. Amen. Every Sunday naman, ganun tayo. But today, talagang ibinigay natin yung the best natin para sa ating Panginoon. Minsan pa, palapakan po natin ang ating Diyos na buhay. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po yung manalangin. Hallelujah, amang banal na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng Panginoong Kristo at sa gabay at patnubay ng Santong Espiritu, kami nagpupuri at nagpapasalamat sa panibagong araw, panibagong pagkakataon na pinagkaloob mo sa amin. At ikaw ay aming sinamba at dinakila sa lugar na ito, Panginoon. Ama, patuloy mong pagpalain kaming lahat. Pagpalain mo po yung mga salita na aming pong pagbubulay-bulayan sa umagang ito. Dalangin namin, O Diyos, na ito ay matanim sa pinakamatabang bahagi ng aming puso at makita ang bunga nito sa aming pong mga pamumuhay. Lord, nawang yung salita maging tanglaw sa landas ng aming buhay upang patuloy na mabigyan ka namin ng kaluwalhatian. Muli amang banal, maraming pong salamat sapagkat ikaw, Panginoon, ang patuloy na nag-iingat at nagpapala sa amin. Sa iyo ang mapapuri, pagluwalhati at pagsamba sa pangalan ng Panginoong Hesus, tayo pong lahat ay magsabi ng Amen. Praise the Lord. Sige po, makakapuna po tayong lahat. So, isang mapagpala at mabiyayang araw po sa ating lahat. Salamat po sa Panginoon sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kalakasan. Okay? Mabilis po na lumilipas ang panahon. Amen? Ngayon po, tayo po ay nasa ika-4 na buwan na ng taon na ito. April na po ngayon. Parang kailan lang, January, February, March, April. Bukas, kalahati, tulog, nakakalahating taon na tayo sa taon po ng 2026. At this month po, ang team po natin is all about proclaiming Christ. No? Ipahayag, ipakilala, itaas ang pangalan ng ating Panginoon. Kilala niyo ba si Jesus Christ? Sino ba siya sa atin? Ano ba ang kahulugan ng kanyang pangalan? Ano ba ang kahalagahan nito? Amen. At sa panahon ngayon, mga kapatid, usong-uso ang fake news. Amen? Pag nagbukas ka ngayon ng social media, Facebook, sa telebisyon, kahit saan, hindi mo ngayon malaman kung alin ba o sino ba ang nagsasabi ng katotohanan. Amen? Ngayon may bali-balita, hinahanap yung ating presidente kung nasaan. Ang sabi ng iba, wala na daw. Namatay na daw. Doon sa St. Luke's. Ang sabi ng iba, nandoon daw sa ganung lugar lang. Hindi natin ngayon alam. Yung mga anti-BBM,
Sinasakyan to, galit na galit. Yung mga pro-BBM, ipinagtatanggol. Kaya kung mapapansin nyo mga kapatid, ang atin pong bayan ay wasak. Watak-watak. Hiwa-hiwalay. Divided ang ating bayan. Kaya kung makikita nyo, dahil sa ganyang katatayuan ng ating pamahalaan, ang nagsasuffer ay tayong mga Pilipino, tayong mga maliliit na mamamayan. Amen? At kung makikita nyo, sabi nga, sa social media, ang ating daw po pamahalaan ay walang direksyon. Hindi mo nga maintindihan. Sa mga analyst na pro, Marcos okay. Pero sa mga anti-Marcos, hindi okay. So, alin ba papaniwalaan natin sa panahon ngayon? Amen? Kahit yung mga tao na nakasalubong natin ay hindi mo na rin makilala kung sino sila. Pag tumingin ka, nakasalubong mo, ubod ng ganda, ang haba ng buhok. Napaka-sexy. Pero pag nasalita, pare, kumusta ka? Di ba? Hindi mo na makilala. Hindi mo na ma-distinguish kung ano yung totoo at hindi totoo. Kaya nga sa panahon natin ngayon, ito yung panahon na napakadelikado at kailangan natin na alamin at maaalamin ang katotohanan. Marami ngayon manloloko at naloloko. Isa na po kami dyan. Naloko na rin kami. Sister Rowena, mahilig sa orchids. Nag-order sa Facebook. Walang dumating. Chinek namin yung wala na, naka-block na, wala na. Naloko na. Nabighani sa ganda nung nakalagay sa Facebook na mga bulaklak. Okay. Buti maliit lang namang halaga. Testing lang. Kaya lang, naloko pa rin. Amen? So sa panahon ngayon, ang ino-offer ng mundo ay magagandang mga bagay. At ang tao, madaling mahumaling kapag nakita ng maganda, maayos, kaakit-akit. At doon madalas tayo nahuhulog sa patibong ng kaaway o ng kalaban. Amen? Siyempre, pagkapangit, di mo naman papansinin eh. Di ba? Kaya nga yung gawa ni Satanas ay hindi yan pangit, magaganda ang gawa niya. Ang ginagawa niya para Para ang tao ay mahulog, ma-fake niya at malaglag sa kasalanan ang tao. Maging sa relihiyon, mga kapatid, maging sa pananampalataya ngayon, nagkalat na ang maraming mga bulaang guro. Amen? Napakarami nagsasabi na sila daw po ang totoong iglesia. Ang sabi, sumanib ka daw po sa kanila at ikaw ay maliligtas na. Pero, sa kanila naman, si Kristo ay hindi Diyos. At sa kanila, si Kristo ay tao lamang. Amen? And then, sabi roon, meron din naman na nagsasabi na siya na ang Kristo. Siya na yung appointed Son. At si Jesus Christ, siya na yung God the Father, at siya na yung appointed Son of God. Kaya lang ngayon, nasaan siya yun? Nasa kulungan. Diba? Maraming nagkiklaim na sila ay daw pinakaunang iglesia na natatag. At sila daw yung pioneer, kaya sila yung totoong iglesia. At ngayon maraming nagkukunwari na sila ang Kristo. Pero at the end of the day, mapapatunayan natin na hindi sila yung totoong Kristo. Pero nakapagtataka mga kapatid, ang daming naililigaw ng mga false teachers na ito. Bakit? Kasi magagaling silang magturo. Na kung hindi mo nawain at kung hindi mo sasaliksikin ang sinasabi ng salita ng Diyos, maaring madaya din tayo. Pero salamat sa Panginoon, sapagkat tayo itinangi niya, ibinukod niya tayo para hindi tayo madaya ng ganitong mga turo. Kaya nga, ini-encourage po namin kayo na magbasa kayo ng Bible. Amen? Huwag kayong basta-basta maniniwala lang sa mga napapanood nyo. Kaya ako, binabalaan ko yung mga kapatiran sa Pulilan, huwag kayong basta-basta manonood lang sa YouTube or what, ng mga pangangaral ng salita ng Diyos, sapagkat hindi natin kilala kung ano ang background ng mga tao na yan. Marami dyan nagpipreach, after lang naman doon sa pera mo. Sasabihin nila, pag ikay magbibigay sa ministry na ito, pakaayamanin ka ng Panginoon. Laging ganun. At ang mga tao naman, dahil mukhang pera,
Sige, ang sunod doon, magbibigay naman. Naloko na. Di ba? So, pero binabalaan tayo ng Biblia na huwag maniniwala basta-basta sa mga false teaching at mga false teacher. Pastor, paano ko ba malalaman na yung isang tagapagturo ay hindi totoo? Magbasa ka ng salita ng Diyos. Manalangin ka at tingnan mo kung paano siya nabubuhay o namumuhay. Amen? Sabi ng Bible, by their fruit, you shall know them. Tingnan natin ano bang uri o pagkatao yung nangangaral na yan pagkatapos niyang bumaba sa pulpito. Doon mo makikita ang isang totoong mananampalataya at mangangaral ng Panginoon. At yung po nangyayari sa atin ngayon, yung mga fake news na yan, hindi po yan bago. Ito po ay nangyayari na rin nung unang panahon. Kaya nga po, ito pong iglesia doon sa Colossus ay meron pong malaking problema. Bakit? Sapagkat napasok po ang kanang iglesia ng mga false teachers. At mostly, ang mga mananampalataya doon ay mga Gentiles. Nung nakapasok doon, itinuturo ng mga false teachers na ito na dapat daw ay magsagawa at sundin ang mga ritual para matamo ang kaligtasan at makilala nila ang Diyos. Itinuturo din ng mga false teachers sa iglesia sa Colossus na ordinaryong tao lang si Jesus. At dahil sa tindi ng problema, itong si Epaphras na nagtayo ng iglesia doon sa Colossus sa tulong ng Apostol Pablo ay pumunta sa Efeso para sumangguni kay Apostol Pablo. At pagdating doon, bilang tugon, ay sunulatan ni Apostol Pablo ang mga taga-Colossus para i-proclaim si Jesus Christ at ang mga ginawa nito para sa kaligtasan ng tao. Inutusan ni Apostol Pablo na dali ng sulat si Tychicus at si Pilemon. So mga kapatid, sa umagang ito, sabi ko nga napakahalaga na maunawaan natin at maintindihan natin ang kahalagahan ng Panginoon, ng pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. The title of my preaching is The Supremacy of Christ. Amen? Pag sinabi mong supreme, kataas-taasan, pinakamataas, makapangyarihan. Mga kapatid, sabi ng Biblia, walang ibang pangalan na ibigay sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao, kundi sa pangalang lang ng Panginoong Jesucristo. Amen? Pwede mapalapakan natin ang ating Panginoon. So today we will study the book of the letter of the Apostle Paul to the Colossians Church. Napaka-importante po nito sapagkat dito po ay makikita natin kung sino ba talaga si Jesus Christ. Kung ano ba bakit yung pangalan ng Panginoon ay above sa lahat ng mga pangalan. So tayo pong lahat ay tumayo, basahin po natin ang aklat ng Colossians, chapter 1, 15 to 20. Sabi po sa English, the Son is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. For in Him all things were created, things in heaven and in earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities, all things have been created through Him and for Him. He is before all things, and in Him all things hold together. And He is the head of the body, the church. He is the beginning and the firstborn from among the dead, so that in everything He might have the supremacy. Verse 19, for God who was pleased to have all His fullness dwell in Him, and through Him to reconcile to Himself all things, whether things on earth or things in heaven, by making peace through His blood shed on the cross. Sa Tagalog po, ang sabi diyan, si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. Sapagkat sa pamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi. Pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala, at pamumuno. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya ang una sa lahat at ang buong sansinukob ay nananatiling nasa kayusan sa pamamagitan niya. Siya ang ulo ng iglesia na Kanyang katawan. Siya ang pasimula
siyang panganay na anak, ang unang binuhay mula sa mga patay upang siya'y maging pangunahin sa lahat. Sapagkat minarapat ng Diyos na ang buo niyang kalikasan ay manatili sa anak. At sa pamagitan ng anak, niloob ng Diyos na ang lahat ng bagay, maging sa langit o sa lupa, ay makipagkasundo sa Kanya. Pakikipagkasundo sa pamamagitan ng pag-aalay ng anak ng Kanyang dugo sa krus. Purihin po ang salita ng Diyos, palapakan po natin ang ating Panginoon. Sige po, makakapuna po tayong lahat. In a world full of confusion about Jesus who really is, Apostle Paul gives one of the clearest and most powerful descriptions of Christ. Dahil nung panahon po na yon, gulong-gulo po, confused na confused ang mga taga-Kolosas. Ano ba talaga? Sino ba talaga ang papaniwalaan namin? Kasi may mga nagtuturo ng ibang Kristo, maliban sa Panginoon Kristo. At tinuturo nila doon na kailangan gawin yung mga ritual para makalapit sa Panginoon. Di ba, nakakapanood naman kayo ng mga pelikula na mayroong mga inahandog, sinusunog na hayop, pinapatay na tao, at inahandog sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Since sa mga taga-Kolosas ay mostly mga Gentiles, sila po ay namulat sa mga paghahandog sa mga Diyos-Diyosan. Pero dahil nga po sila po ay narating ng mabuting balita ng Panginoon, maraming na-convert, maraming nagsuko ng buhay sa Panginoon at nanampalataya. Pero sabi ko nga sa inyo, ang kaaway hindi papayag na magtagumpay ang gawain ng Panginoon ng ganun-ganun na lamang. Kaya nagpadala ang kalaban ng mga false teachers. At dahil sa matinding problema, pumunta kay Apostol Pablo, yung kanyang isang alagad, at humingi ng tulong. At dahil mahal ni Apostol Pablo ang mga taga-Kolosas, bagamat hindi siyang nagtayo dito at hindi pa siya nakakapunta roon, ay sumulat siya at nagbigay ng napakalinaw at namakapangyarihang sulat para ipakilala kung sino ba si Jesus Christ sa kanila. This passage answers one life-changing question. Ano yon? Who is Jesus? And why does He matter above everything else? Bakit ang pangalan ng Panginoong Kristo ang pinakadakila at kataas-taasan sa lahat ng pangalan? Amen? Bakit? So today, tuturuan tayo ng salita ng Diyos na aklat ng Kolosas ng 3 bagay. Bakit ang pangalan ni Jesus ang pinakamataas o ang supreme name? The name above all names. Bakit ang pangalan ng Panginoong Kristo? Tingnan natin ito. Christ is supreme in creation. Sa paglikha pa lang, mga kapatid, nataas na ang pangalan ng ating Panginoong Kristo. Sabi sa verse 15, si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. He is the image of the invisible God. Lahat ng nakakita sa Panginoon Kristo ay nakakita sa Ama. Bakit? Sapagkat sabi roon, si Jesus Christ ang larawan ng Diyos na di nakikita. Siya ang image ng Diyos. Amen? Hindi natin nakikita ang Diyos. Pero sa pamamagitan ni Jesus, nakikita natin kung sino siya. Amen? May nakakita na ba sa atin sa Panginoon? Wala. Pero si Jesus, nagkatawang tao, nakita ng mga alagad, at siya yung nagpakilala sa Ama. Kaya ang pangalan ng Panginoon Kristo ay hindi ordinaryong pangalan lamang. At hindi lamang ito ipinanganak dito, hindi lang ito sa New Testament, kundi mula sa simula ay nandoon na ang ating Panginoong Kristo. At ang sabi nga, ang pagmamahal ni Jesus ay pagmamahal ng Diyos Amang nasa langit. Amen? Ang kabanalan ng Panginoong Kristo ay kabanalan ng Diyos. Ang habag niya ay yung puso ng Diyos. Amen. Lahat ng ginagawa ng Panginoon, Jesus sa lupa, ang ginawa niya rito, para sa iyo at para sa akin, ito'y pagpapahayag ng pagmamahal at kataasan ng kanyang pangalan.
kadakilaan ng kanyang pangalan. Dala-dala niya ang kanyang ama nung siya'y bumaba sa lupa. Sabi nga, hindi lang siya representasyon. Siya mismo ang Diyos na nagpakita sa atin. Amen. Kaya sabi nga nung iba, di ba si Jesus Christ ay lumabas, kaya nga may Pasko dahil kay Jesus Christ. Di ba si Jesus Christ parang kailan ipinanganak, wala naman siya sa Old Testament? No. Wala pa ang sansinukob, nandoon na ang Panginoong Hesukristo. Amen. Kaya kayo nagsasabi na si Kristo ay tao lang at hindi siya nagkatawang tao, hindi siya Diyos, yun po ay isang bulaang turo. Sabi nga, si Jesus Christ po, siya ang creator ng lahat. Amen. Hindi lamang po siya tagapagligtas. Siya po yung creator ng lahat. Sabi sa verse 16, sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. So sino tinutukoy dito na sa pamamagitan niya? Sa pamamagitan ni Jesus Christ ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Ano ba ang nasa langit, mga kapatid? Na nakikita natin. Ano po? Heavenly bodies, ano yun? Araw, bituin, buwan. Nandiyan sa kalawakan. Sino lumikha niyan? Ang Panginoon. And then, lahat ng nasa lupa. Sino bang nasa lupa? Lahat na nakikita natin, halaman, tao, hayop. Di ba? Meron pa. Nakikita man o hindi. Ano yung pastor? Multo? Pagka multo, nakikita. Di ba? Sabi roon, nakikita man o hindi. Pati ang mga spiritual na kapangyarihan. Paghahari, pamamahala at pamumuno. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Mga kapatid, lahat ng nakikita natin, lahat ng nandirito, ay kasama ang Panginoong Jesucristo sa paglikha ng lahat ng yan. Amen? At ang sabi roon, nilikha yan sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Kaya sabihin mo sa kapatid mo, kapatid, nilikha ka ng Diyos para sa Kanya. Sabihin mo, nilikha ka para hindi magmarites. Nilikha ka para magpatotoo sa kagandahang loob ng ating Panginoon. Amen? Palapakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. So, si Jesus Christ ang creator ng lahat. For by Him, all things were created. Lahat ng bagay ay nilikha niya. Langit at lupa, nakikita at hindi nakikita, lahat ng kapangyarihan. Diba? Ay sabi nga ng iba, Pastor, di ba, 2,000 years ago lang ipinanganak si Jesus Christ? Paano siya nakasama sa creation? Kung titingnan mo, oo nga, no? Parang more than 2,000 years ago lang naman ipinanganak nung nagkatawang tao, si Jesus Christ, 2,000 years ago. Pastor, paano po natin mapapatunayan na si Jesus Christ ay siya yung creator, hindi siya yung kinreate? In Genesis chapter 1, verse 36, matapos likhain ng Diyos ang lahat ng bagay, mga kalawakan, langit, lupa, sabi ng Panginoon, pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Amen? Pag binasa nyo yan, pag binasa nyo yung natin, ibig sabihin, hindi nag-iisa ang lumikha. Amen. At ang sabi roon, likhain natin ang Diyos ayon sa ating larawan. Plural. Hindi solo. Dapat, kung iisa lang, hindi kasama ang Panginoong Jesucristo, sasabihin niya, lilikhain ko ang tao ayon sa aking larawan. Pero ang sabi doon, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. May kasama ang Diyos Ama. At sino yon? Ang Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Kaya nga, hindi lamang yon. Sinasabi rin ng John chapter 1, verse 1 to 3, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
Verse 2, He was with God in the beginning. Sino yon? Sino yung kasama ng Diyos Ama from the very beginning? Wala naman sinabi, but it is Jesus Christ, the Lord Jesus Christ. Amen? Ang sabi niya, through Him, all things were made. And without Him, without Jesus, nothing was made that has been made. Palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Sa Tagalog, ng pasimula ay naroon ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na siya ng Diyos, nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nilikha ng hindi sa pamamagitan niya. Because of the Lord Jesus Christ, all things were created. Ikaw at ako, lahat ng nandirito, ang Diyos ang lumikha, ang Panginoong Jesucristo. Kaya nga, ang kanyang pangalan ay kataas-taas ang pangalan. Amen? Hindi lang siya nung 2,000 years ago. From the beginning. Siyempre, kung sinabing from the beginning, mula sa simula, andun na siya. Amen. Nagkatawang tao siya to fulfill yung promise ng Lord na iligtas tayo. Yun ang kanyang ginawa. Dahil ang tao ay nalaglag sa kasalanan. Pero from the very beginning, nandoon na ang Panginoong Jesucristo. Silent lang. Pero makita natin ang hiwaga ng salita ng Diyos. Kaya kung may magsasabi sa inyo na si Kristo ay taong-tao lang, huwag kayong maniniwala. Si Kristo ay nagkatawang tao, si Kristo ay totoong Diyos at Panginoon. Amen? Palapakan po natin ang ating Diyos na buhay. Siya ang nagpapanatili ng lahat. Sabi sa verse 17, siya ang una sa lahat at ang buong sinukob ay nananatiling nasa kayusan sa pamamagitan niya. Hindi lang niya nilikha ang mundo, siya rin ang nagpapanatili nito. Mga kapatid, hindi man lingid sa atin na mayroong kaguluhan sa Middle East. Amen? Pero mapapansin niyo mga kapatid, hindi rin siya nagtutuloy-tuloy. Bakit? Kasi mayroong tinatawag na divine intervention. Amen. At diba, nung araw, may mga nababalita na yung mga asteroid, meteors, pwede tumama sa mundo. Diba? Nung bata pa ako, nasa bukid kami, pagka madilim na madilim, may makikita ka na gumuguhit sa kalawakan na ganun. Yung pala yung mga malalaking bato raw na meteors na lumadaan sa atmosphere natin. Ngayon, nakita ko doon na kung gaano iniingatan ng Diyos ang mundo natin. Can you imagine kung ang tatama rito isang napakalaking bato sa mundo, ano mangyayari sa atin? Wasak tayo. Di ba? Nakakapanood naman siguro kayo ng mga fiction na movie. Di ba? Ends of Day, di ba? Na may mga meteors na tumatama, nagkakaroon ng malalaking pagbaha. Di ba? Nagkakasunog, sari-sari na. No? Katang isip, pero pwede mangyari. Pero hindi inaalaw ng Diyos yun. At hindi ba na nakita ang kapangyarihan ng Panginoon? Yung planeta nakasalansan ng maayos sa kalawakan. Wala naman tali. Nakalutang sa kalawakan pero hindi nawawala sa kanyang pag-ikot. Yung araw, di ba? Sabi nga nila, ilang libong taon na nakakalipas pero nagbibigay pa rin ng init. Yung buwan, hindi naman maalis doon sa kanyang kalalagan. Sino naghahawak ng mga yan? Ang Panginoon. Amen? Ang Diyos. Kaya huwag kayong maniniwala doon sa mga theory na kaya nagkaroon ng mundo dahil sa Big Bang theory. Sumabog lang daw at nag-create. Ang tao raw ay galing sa unggoy. Naniniwala ba kayo ang tao ay galing sa unggoy? Tingnan mo nga katabi mo. Tingnan mo lang. Huwag mong pagtawanan. Nilikha rin ng Diyos yan. Sa Diyos walang pangit. Amen? Sa Diyos walang panguailong. Aray. Sa Diyos walang maitim. Walang maputi. Di ba? Lahat tayo unique sa harapan ng Panginoon. Bakit? Sapagkat tayo ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang larawan. Amen? Kaya mahal na mahal ka ng ating Panginoon. Palapakan po natin ang Diyos. Hallelujah!
Ngayon mga kapatid, anong kahulugan nito sa atin? Kung kaya niya nahawakan ng buong universe, kaya rin niyang ayusin ang buhay mo. Amen? Ano man ang problema mo ngayon, kapatid? Ano man ang pinagdadaanan mo ngayon? Di ba, laging nating napapanood, pag matindi ang problema, sabi niya, para kung pinagsukluban ng langit at ng lupa. Baka akala mo, pag pinagsukluban ka ng langit at lupa, ibig sabihin, ganong katindi yung daladalang problema. Pero tandaan natin mga kapatid, kayang-kaya ni Jesus na baguhin ang buhay mo, kayang-kaya ni Jesus na bigyan ka ng katagumpayan sapagkat more than 2,000 years ago, nung siya'y mamatay at muling mabuhay sa krus, tayo ay binigyan niya na ng katagumpayan. Amen? Kaya mga kapatid, huwag kang mawala ng pag-asa. May problema ka man ngayon, kayang-kaya ni Jesus yan. Bakit? Lahat ng bagay ay nananatiling nasa kayusan sa pamamagitan niya. Hallelujah. Alam niyo mga kapatid, nakatayo ko ngayon sa harapan ninyo, pero dumaan ako sa matinding problema, pagsubok nung ilang araw lamang ang nakakaraan. Napakabigat. Alam niyo kung bakit? Umuwi ako ng Batangas, Thursday, araw ng kagitingan, birthday ng aking bunso, April 9. Nasasaya kami. Masaya. May kainan, maghahapunan, grabe ang tawanan. Pero maya-maya, lumapit sa akin yung bunso ko, sabi niya, Tay, may ipapakita ako sa iyo. Kinabahan ako. Pagkita ko, yung sasakyan na dinadrive ng anak ko, wasak na wasak. Binangga ng isang nakatulog na driver. Sa unang tingin ko sa sasakyan, alam ko sa sarili ko na disgrasya yung anak ko. Pero salamat sa Panginoon, iningatan ng Diyos ang anak ko. Wala siyang bali. May bugbog, pero maayos naman siya. Nakakalungkot lang, yung girlfriend po niya, bali yung braso dahil sa lakas ng impact. So nung ito'y marinig ko, nung makita ko, pumikit lang ako sandali, sabi ko, Panginoon, ikaw ang may hawak ng lahat. Ikaw ang may kapangyarihan sa lahat. At pagkatapos nung tinawagan ko ang anak ko, sabi ko, Raymart, kumusta ka? Sabi ng anak ko, Tay, okay ako. Katawan mo, okay ako. Tay, may buko lang akong kaparaso. Sabi ko, okay. Pagkatapos po noon, binigyan ako ng Diyos, binigyan ako ng Panginoon ng kapayapaan sa puso ko. Alam mo yung pinapasalamat ko doon, nakita ko kung paano iningatan ng Diyos ang anak ko doon sa aksidente na. Kasi, sabi ko nga sa inyo, ang dami ko nakita aksidente, yung ganong sitwasyon, pinaka-worst noon, pinaka-mababang maaring maranasan noon ay bali-bali ang katawan. Pero salamat sa Panginoon, konting galos lang. Kaya sabi ko nga, purihin ka aming Panginoon, ikaw ang Diyos na nag-iingat sa lahat ng iyong mga anak. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Kaya sabi ko nga, walang ibang pangalan. Pinakamataas, makapangyarihang pangalan, kundi ang pangalan lamang ng Panginoon sa Kristo. At nung marinig ko yun, nung makita ko, I pray in the Spirit, Lord, please, tulungan mo po yung mga anak ko. So, nakita ko ang kaisang, pero yung talagang sasakyan mga kapatid, as in, wasak na wasak talaga. Grabe talaga. Pero sabi ko nga, hindi naman ako mapipigilan ng mga ganong sitwasyon. Sapagkat bilang naglilingkod sa Panginoon, tutuparin ko, gagawin ko yung gawain ko, ang Diyos nang bahala doon sa problema ko. Amen? Nasa Batangas ako, nag-celebrate kami ng birthday. Hindi alam ni Sister Rowena, hindi ko sinabi. Naku, pag sinabi ko, baka himatayin yun doon. Magpapanik talaga yon. Siyempre, nanay, natural. Pero nakakahalata naman siya. Kinabukasan, natulog pa kami, hindi pa kami uwi kagad. Nag-relax-relax lang muna ako. Pagdating ng bahay, nintay ko muna si Raymart nakamakauwi. At nung nandoon, nakaharap na si Raymart, saka namin sinabi. Inaaway ako ni Sister Rowena. Galit na galit sa akin. Natural na naman po. Pero pagtaas ng boses niya, mas mataas ang boses ko. Kasi kina-counter ko lang para hindi siya mag-hysterical. And salamat sa Panginoon. Sabi ko nga, Lord, salamat.
Kasi talagang yung protection ay nando doon. Amen? Hallelujah. Kaya, lahat na nangyayari sa atin, sabi ko nga, kung kaya ni Jesus na hawakan ang buong universe, kaya rin niyang ayusin ang buhay mo. Amen. Kaya sabihin mo, may problema ka lang kaunti, sumakit lang yung ingrown mo, ayaw mo nang umattend. Napakaliit na dahilan. Tandaan mo kapatid, huwag mong ipagbaliwala ang pangalan ng Panginoon. Habang may pagkakataon, umattend ka. Sabi nga ni Brother Alden kanina, hindi lahat nakakapalakpak, hindi lahat nakakanta, hindi lahat nakakalakad. Mapalad tayo. Malakas tayo. Amen? Huwag mo nang hintayin na may dumating pang kung ano man sa atin. Lord, pagalingin mo ko, maglilingkod ako. Sabi ng Lord, wag na, diyan ka na lang. Diba? Hanggat malakas ka, hanggat bata ka, ipagamit mo ang sarili mo sa Panginoon sapagkat hindi natin alam kung hanggang kailan tayo mabubuhay din sa lupang ito. Amen? Pero mas maganda, sabi ko nga, ibigay mo na yung lahat, yung the best mo. Hallelujah. So, pangalawa, na itinuturo sa atin, sa sulat ni Apostol Pablo sa Colossus, Christ is supreme in the church. Sabi sa verse 18, siya ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Siya ang pasimula, siya ang panganay na anak, ang unang binuhay mula sa mga patay, upang siya yung maging pangunahin sa lahat. Christ is the head of the church. Si Kristo po ang ulo ng iglesyang ito, ng Christ of all ages, Christian Center. Tandaan niyo mga kapatid, ang church po ay hindi pag-aari ng pastor. Amen? Umatin kayo rito, hindi dahil kay Pastor Alfred, kay Brother Aldrin, kay Pastor Rene, kay Pastor Joel. Umaatin kayo rito dahil sa Panginoong Jesucristo. Amen? Yung iba na mga churchy, a-attend ng church, nakatingin sa tao. Ay, pag hindi yung pastor na yun ng preacher, hindi na ako a-attend. Mali yun. Kaya pumupunta ka dito mga kapatid, para sa Panginoong Jesucristo. Sapagkat ang iglesia ay hindi pag-aari ng pastor, hindi pag-aari ng leader. Sa Panginoong Jesucristo ito. Sa church natin, ang naglilid si Jesus Christ. Ang nagdidirect si Jesus Christ. Ang may final authority si Jesus Christ. Amen? Kami po ay lingkod lamang ng Panginoong Jesucristo. Kaya kapag kami naka-assign, natatayo dito, we humble ourselves to the Lord. Nananalangin kami na Panginoon, ituruan mo po kami, idirect mo po kami. Huwag kaming magkamali sa ituturo namin sa pulpito. Sapagkat alam po namin kung gaano kadakila ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Na hindi dapat namin dungisan. Na dapat ang mataas ay ang pangalan lamang niya, hindi kami. Hallelujah. Kaya nga mga kapatid, kapag si Kristo ang tunay na pinuno ng church, merong unity. Yun yung church natin. May unity tayo. Meron tayong direksyon. At higit sa lahat, meron tayong kapayapaan. Amen? Tingnan nyo kung paano patunay na ang church natin ay ang nangunguna, ay ang Panginoon at siya ang ating ulo. Di ba, pandemic time, ulitin ko lang, ano ko lang ulit sa inyo. Pandemic time, lahat ng churches nagsasarado. Pero ang church natin, nagtayo ng bagong iglesia doon sa bayan ng Pulilan. Amen? May nagsabi, ba't kayo magtatayo? Ay panahon ng kahirapan. Dapat yung pera ay itulong natin sa mga kapatiran, sa mga taong nahihirapan. Para namang may katuwiran, di po ba? Pero dahil ang Panginoon Jesucristo ang didirect na iglesia natin, yan ang ginawa ni Pastor Alfred, pinakinggan niya ang tinig ng Diyos at nagtayo ng bahay-sambahan sa bayan ng Pulilan. And after the pandemic, nakita natin na itayo yun. At alam nyo, dahil ang Panginoong Jesucristo ang nakataas sa ating iglesia, lahat ng pangangailangan ng church, ipinrovide niya. Amen? Hindi tayo nangutang. Wala tayong foreign funds sa galing sa Koreano, Amerikano, puro lahat Pilipino. Lahat galing sa membro ng Christ of all ages ang ipinagpatayo doon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen?
Kaya po, iglesia po natin ay sinasamahan ng Panginoon Jesucristo dahil ang pangalan lamang niya ang itinataas natin dito. Kaya may pagpumunta rito, may nagtatanong, Pastor, saan po yung pastor's office? Anong sabi ni Pastor Alfred? Ito. Tingnan nyo, wala naman kaming opisina rito. Diba? Bakit? Basta yung church, ito yun. Sa mga kainan natin dito, diba? Kung ano yung pagkain nyo, pagkain din namin. Minsan niya, kumain na kayo, kami hindi pa. Diba? Bakit? Kasi ang Panginoon Jesucristo ang itinataas natin. Kaya dito sa church natin, makita natin ng pagpapala ng Diyos ay dumadaloy. Dahil ang Panginoon Jesucristo ang itinataas natin. Hindi tayo sumusunod sa tao, sumusunod tayo kay Jesus. Si Jesus ang sinusunod natin. Okay? So Jesus is the head of the church. Siya rin ang pasimula. Siya ang source ng bagong buhay. Kung wala si Kristo, walang church. Amen. Yung ibang pangalan ng iglesia nakasunod sa pangalan ng tao. Di ba? Pero tayo, ay iglesia natin na nakasunod sa pangalan ng Panginoon. Siya ang firstborn from the dead. Si Jesus ay nabuhay muli at hindi mamamatay ulit. Yung pagkamatay at pagkabuhay ng Panginoon, ito ang manifestation ng kataas-taasang pangalan niya. Sapagkat kahit siya ay namatay, siya ay inilibing at pagdating na ikatlong araw, siya ay muling nabuhay para sa iyo at para sa akin. Dahil buhay siya, may pag-asa tayo kahit sa kamatayan. Amen. Ano man ang mangyari sa atin mga kapatid, meron tayong buhay na walang hanggan. Kaya nga alam niyo po, nung makita ko nga na grabe yung pagkakabangga, naisip ko noon, ang tanong ko, kumusta yung anak ko? Kasi isip ko, hindi ko alam kung anong pwedeng mangyari. Pero isa lang alam ko, ano man ang mangyari sa buhay ng tao, meron kang kasiguraduhan sa buhay na walang hanggan dahil si Kristo ay tinanggap mo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo. Dahil sa kanyang kamatayan at maling pagkabuhay, tayo rin ay mayroong buhay na walang hanggan. Amen? Palapakan po natin ang ating Panginoon. Pangatlong katotohanan na tinuturo sa atin, naklat po ng Colossus, Christ is supreme in salvation. And verse 19 and 20, ang sabi diyan, sapagkat minarapat ng Diyos na ang buo niyang kalikasan ay matatili sa anak. At sa pamamagitan ng anak, niloob ng Diyos na ang lahat ng bagay, maging sa langit o sa lupa, ay makipagkasundo sa Kanya. Pakipagkasundo sa pamamagitan ng pag-aalay ng anak ng Kanyang dugo sa krus. Mga kapatid, kaya tayo nakipagkasundo sa Panginoon, sa Ama, ay sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Meron bang tao ngayon na handang mamatay para sa kanyang kapwa-tao? Wala na. Di ba? Tara, sumugod tayo. Sige, mauna ka. Paglingon mo, ang layo na. Di ba? Yan yung nangyari sa US. Sumugod sila. Yung mga allies nila. Sabi niya, hindi kami kasama sa gera na yan. Nakita na. Di ba? Bakit? Kasi yung welfare nila, ang unahin nila. Pero ang Panginoong Jesucristo, hindi. Bagamat siya ay Diyos, iniwanan niya muna pansamantala ang kanyang pagka-Diyos. Nagkatawang tao, diba? Ipinako sa krus, namatay, nilibing at muling nabuhay para sa iyo at para sa akin. Kaya nga mga kapatid, kahit anong gawin ng tao, hindi niya mapiplease ang Diyos maliban na kilalanin niya ang ginawa ng Panginoon Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya sabi nga, Christ is supreme in salvation. Ang buong pagka-Diyos ay nasa Kanya, na kay Jesus. Si Jesus ay hindi kalahating Diyos, siya ay buong Diyos. Amen? Iisa ang Diyos, pero may siyang tatlong persona. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Hindi siya kalahating Diyos, hindi siya sa ikatlo lang, siya ay totoong Diyos. Lahat ng katangian ng Diyos ay nasa Panginoong Hesukristo. Amen? Siya ang nag-reconcile sa atin sa Diyos. Dahil sa kasalanan, napalayo tayo sa Panginoon. Sabi ng Bible, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan.
Subalit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kahit anong gawin ng tao, mga kapatid, hindi maliligtas kung sa gawa lamang. Pero kung kikilalanin niya si Jesus Christ na namatay sa krus, nagbubuo ng dugo, nandoon ng kaligtasan. Kaya sabi nga, dahil sa kasalanan, napalayo tayo sa Diyos, pero si Kristo ang nagbalik ng relasyon natin sa Kanya. Siya ang nagbigay ng kaligtasan sa pamamagitan ng Kanyang dugo. Ang kaligtasan, hindi ito pinaghihirapan, hindi ito binibili, at hindi ito nakukuha sa pagsapi sa isang relihiyon. Ito ay regalo na binayaran ni Jesus sa krus. Amen? Kaya huwag mong babaliwalain. Nakaraan yung mahal na araw, di po ba? Napanood niyo po ba yung mga nagpipinitensya? Di ba? Grabe, pipinitensya, nagdudugo, likod. Napanood niyo ba, maya-maya sila na naghahampasan? Nag-aaway-away. Sinong Kristo ang dala nila? Di ba? Nakakalungkot kasi itong mga tao na ito'y bulag sa katotohanan. Pero mapalad ka, mga kapatid, sapagkat alam mo at alam ko, ng pagkamatay ng Panginoong Kristo sa krus, ayun ay regalo niya para ikaw at ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Kaya dapat hindi ka nalulungkot. Dapat hindi ka nawawalan ng pag-asa. Dapat nang tinitingnan mo yung ginawa ng Panginoon sa krus. Amen? Dumating man ang matitinding problema sa buhay mo, isipin mo, kaya mo yun. Bakit? Sapagkat ng Panginoong Hesus, hindi tayo iiwan at hindi tayo pababayaan kailanman. Amen? Palapakan po natin ang Diyos na buhay. Sabi nga, ang kaligtasan ay regalo na binayaran ni Jesus sa krus. Salvation is not through religion, through good works or effort. It is only through Christ Jesus. Kaya nga, ang supreme na pangalan sa lahat ng pangalan ay ang pangalan ng Panginoong Hesus. Magtatapos po ako. Gaano kadakila ang pangalan ng Panginoon? Acts chapter 4 verse 12. Sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan ng sinumang tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Itanim mo yan sa isip mo. Itanim natin sa puso natin yan. Itatak natin sa kaibuturan ng ating puso. Walang ibang pangalan na makapagliligtas sa iyo at sa akin, kundi ang pangalan lamang ng Panginoong Kristo. Amen? Kaya pag tinanong ka ng tao, ligtas ka na ba? Anong sagot mo? Anong sagot nyo? Sigurado kayo? Bakit? Kasi nanampalataya ka sa Panginoong Kristo. Amen? Sa pamamagitan nito, may didepensa mo ang pananampalataya mo. Huwag yung umaattend ka lang, pag tinanong mo, born again ka ba? Ha? Parang nagugulat ka pa. Dapat alam nyo, sarili nyo, pag tinanong, ligtas ka ba? Oo, ligtas ako. Bakit? Sapagkat ang Panginoong Kristo ang aking Panginoon at Diyos. Sabi diyan, sa Kanya lang matatagpuan ang kaligtasan, hindi sa relihiyon. Kaya pag nagsabi, sumama ka sa amin, maliligtas ka, umiwas ka na. O dito ka sa amin, marami kami. Umiwas ka na. Pag sabing, sumama ka sa amin, sasamba tayo sa Panginoon Kristo. Yun. Di ba ba? At hindi lamang para patunayan natin ang supremacy ng pangalan ng Panginoon Kristo at siya lang ang daan ng kaligtasan. John 14:6 sabi diyan, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Amen? Hindi sa pamamagitan ni Padre Pio, ni San Juan, ni Nazareno. Hindi yon. Sa pangalan lamang ng Panginoong Kristo, mayroong kaligtasan. Wala nang iba, mga kapatid. Amen? Isulat nyo. Sauluhin nyo. Pagkat may nagtanong sa inyo, patungkol sa inyong pananampalataya sa katiyakan, iyan ang sabihin nyo. Si Jesus Christ lang. Kaya nga tayo, yan lagi pinapangaral sa atin. Pinapangaral, sabi nga na Pastor Alfred, Pastor Rene, pag mangangaral kayo, kahit sa Old Testament kayo kumuha, dapat ang dulo niyan ay sa Panginoong Kristo pa rin. Lagi yun ang tinandaan ko nung bagong dating ako dito sa church.
At pag yun ang pinapangaral natin, sasamahan tayo ng Panginoon. Okay? And Romans chapter 10 verse 9, para makasigurado ka ng kaligtasan, sabi diyan, kung ipapahayag ng iyong labi na sa Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na simuling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Baka meron dito sa atin na hindi pa kilala ang pangalan ng Panginoong Jesus. Ang sabi diyan, para makamit mo ang kaligtasan, ipahayag mo na sa Jesus ay iyong Panginoon at buong puso kang sumampalataya na simuling binuhay ng Diyos, magkakaroon ka ng kaligtasan. Hindi kami ang nagbibigay ng kaligtasan, kapatid. Ang Panginoong Jesucristo. Manampalataya ka sa Panginoon at maliligtas ka. At bilang pagtatapos, this letter, Apostle Paul shows us 3 powerful truths. 3 katotohanan. Christ is Lord over creation. Christ is the head of the church. In Christ is Savior in salvation. Therefore, Jesus must be first in everything. Dapat ang buhay mo, buhay ko, puso ko, isip mo, dapat laging una ang Panginoon. Amen? Tanong, ang Panginoong Jesus ba ang number 1 sa buhay mo? Amen? O tira-tirahan mo lang siya? Na kapag ka may problema ka lang, saka ka lang tatakbo sa Kanya. Dapat, kung gusto mong maranasan ang kapangyarihan ng pangalan ng Panginoong Yesus, unahin natin ang Panginoon. Put God first. Seek first the kingdom of God and His righteousness. Hindi naman tayo exempted sa problema, pero sabi ko nga, kapag inuna mo ang Panginoon sa buhay mo, tutulungan ka ng Diyos. Sasamahan ka ng Diyos at papapagtagumpayin ka ng ating Panginoon. Ang Diyos, kailanman, hindi niya tayo iiwan at hindi niya tayo pababayaan. Muli, babalikan ko yung sinabi ko sa inyo kanina, kung kayang hawakan ng Diyos ang buong universe, kayang-kaya niyang hawakan ang buhay mo. Gano'ng kalaki ang problema mo ngayon? Maring hindi ka nakakatulog. Bukas, darating na yung maniningil. Diba? Yung malaki kang problema, kayang-kaya ni Jesus na ayusin yan. Amen? Pagkatiwala mo lang ang buhay mo. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo pong manalangin. Panginoon, marami pong salamat. Lord, walang ibang pangalan. Walang ibang tatapat sa iyong pangalan, Panginoon. Ang pangalan mo ay dakila. Ang pangalan mo ay makapangyarihan. Kaya naman, Lord, sa oras na ito, Panginoon, ako po ay lumalapit sa iyong harapan. Kasama po ang buong Christ Apologies Christian Center. At dinideklara namin, Panginoon, na Ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming Panginoon. Ikaw, Lord, ang kataas-taasan na namamahala sa iglesyang ito. At ang buhay namin, O God, ay patuloy na pinagkakatiwala namin sa iyong dakilang pangalan. Ama, katagpuin mo ang pangangailangan ng aking mga kapatid sa oras na ito. Hindi ko alam kung anong kanilang kalalagayan, subalit na tatalus mo. Nalalaman mo ang laman ng puso at isipan ng bawat isa sa oras na ito. Alam mo ang problema, kabigatan na dala-dala ng bawat isa. At ikaw lamang, Panginoon, ang makapagbibigay ng katugunan sa lahat ng mga pamanhik o panalangin ng aking mga kapatid. Lord, sa oras na ito, buksan mo pong durong awan ng langit. Ibuhos mo ang masaganang pagpapala sa aking mga kapatid. Tugunin mo ang kanilang mga panalangin at higit sa lahat, bigyan mo sila ng tunay na kapayapaan na nagmumula sa iyo. Bigyan mo kami ng kalakasan, Panginoon, kung kami po'y nanghihina. Bigyan mo kami ng pag-asa kung kami nawawala ng pag-asa. At higit sa lahat, Panginoon, yakapin mo kami, O Diyos, sa kabila ng aming mga pagkukulang. Huwag mo kaming iiwan, huwag mo kaming pababayaan. Amang banal, ikaw lang ang pag-asa namin at ikaw lang ang katugunan sa aming mga panalangin. Ama, maraming pong salamat. Itong aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus, tayo pong lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ng Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat.